Minsan po sa work ko po, sa trabaho ko, pa-out na ako noon, alas 4 ng hapon. Mga kasama ko po na mga naka-duty pa, nandun sa extension, nagkwentuhan. Tapos tinawag niya ako. Dila ako. Marami sila, mahigit 5, gano'n. Tapos sabi ng isa, Chef Roy, di ba biblical ka? Yung bang taong tamad, galit ba ang Diyos niyan o natutuwa? Nasa Bible ba yan? Kasi po yung katabi niya, hindi ko lang po pangalanan, mahirap ba utusan? Tamad. Ah, sa trabaho, mahirap daw pakisamahan sa trabaho, tamad. Kaya po, pinrangka niya, sabi ko, ganun ba? Ang sabi mo sa akin, biblical ako, mababasa ba sa Bible yung taong tamad? Galit ba ang Diyos niya? No, sige, dito tayo muna sa Old Testament. Eh, puro lalaki to. Si Jacob at si Esau, magkapatid. Kambal pa nga, kambal. Ang ang ama nila si Isaac. Okay? Si Isaac naman ang ama noon, tsak nakilala niyo, si Abraham. Okay? Ito si Esau sa si Jacob ay kambal sila. Si Esau ay madiskarte sa buhay, madiskarte. Pag umalis siya, pag uwi, tsak na may pagkain. Sagana sa pagkain. Hindi ko may hambing ngayon ang trabaho ni Esau sa panahon natin ngayon. Kasi ang trabaho niya noon, hunter. Pag pupunta siya ng gubat, mga wild na mga baka, kalabaw, baboy, kambing. Noong araw po maraming gano'n sa gubat. Baka na walang may-ari pero mailap siya. Kalabaw, pagdadali mo yun, malaking karne. Baboy, kambing. Magaling doon si Esau manghuli ng mga ganong hayop. Kaya malaking karne yan pag balik niya, pag uwi niya. Si Jacob naman po, nasa bahay lang, tamad. Okay? Tamad. Okay, yung kinikwento niya, tamad daw. Kinalog naman ng Diyos ng tamad. Pero, shortcut po ito, ang kinalog ng Diyos ay si Jacob. Dahil, ang tinitingnan ng Diyos ay puso. Eh, palagi ko pong pinapost yun na kahit matulungin ka, malaki ang pera, ang puso mo puro sarili mo lang kayabangan, hindi ka mananampalataya, hindi ka sumasampalataya kay Jesus, hindi ka sumusunod sa kanyang turo, hindi ka kilala ng Diyos, hindi tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kaya ang tamad na si Jacob, yun po ang kinalulugdan ng Diyos. Yun po. At si Esau naman, hindi kinalulugdan ng Diyos na masipag yon. Okay, yun po. Bitawan natin yung Old Testament. Dito na po sa New Testament, panahon ni Jesus. Ito si Marta at saka si Maria, mga babaeng yun, ay magkapatid. Kapatid sila ni Lazaro. Kung marinig niyo yung sa Bible yung Lazaro na 4 na araw ng patay, sabi ni Jesus, bumangon ka, Lazaro. Ayan. Bumangon, binuhay na ating Panginoon si Lazaro. Yun, kapatid niya si Marta at si Maria. Minsan po, minsan po si ating Panginoon Jesus ay nagpunta sa bahay ni Marta at ni Maria. Iabala yung dalawa para pagkain. Kasi ang ating Panginoon Jesus, 12 ang kanyang alagad, plus siya, 13. Kaya, pero marami pang tagasunod yun. Marami pang mga tagasunod. Mababasa po natin, hindi lang man sila lang ang lumalakad, marami pang tagasunod. Kaya, marami pang pakainin, tiyak. Parang, sa panahon niya, may Bible study. Pagkatapos ng salita ng Diyos, may pakain. Kasi, si Jesus mismo ang nagturo. Si Marta ay busy sa pagluluto at pagkain. Ang kapatid naman niya si Maria ay hindi tumulong. Nakikinig sa salita ng ating Panginoon Hesus. Kaya hindi po matiis ni Marta, nagsumbong siya sa ating Panginoon Hesus. Panginoon, kausapin mo naman si Maria dahil hindi tumutulong sa akin at ako'y parang nagreklamo, pagod na. O, di, sino kinalulugdan ng ating Panginoon Hesus?
Si Maria na tamad na hindi tumutulong doon. Pagko si nireview ko si Marta, masipag na nga, naghanda na ng pagkain, kainan na Marta, itong si Maria ay ikaw abala ka sa mga material na bagay. Ito si Maria ay nakikinig siya sa salita salita ng Diyos, ganun. Kaya ang kinalugdan ng Diyos po, si Maria na tamad. At si Marta masipag naman ay nakatikim pa ng sermon sa ating Panginoong Hesus. So, mabasa din naman natin na ayaw ng Diyos na tamad. Ayaw ng Diyos na umaasa ka sa iba, hingi kang hingi, hindi nagtatrabaho. Ayaw ng Diyos. Mabasa din naman sa Bible na ayaw ng Diyos na puro ka overtime, puro ka trabaho. Ayaw ng Diyos na maaga kang magising dahil sa trabaho at gabi ka nang matulog dahil sa trabaho. Ayaw ng Diyos. So, ito na lang. Ayaw. Ang gusto mo ng Diyos, hindi niya gusto yung sobrang sipag. O tama, pwede ka rin masipag. Sobrang sipag ka at sumasampalataya ka sa Kanya. Magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Sumasampalataya tayo sa Kanyang anak ng ating Panginoong Hesus. Susunod tayo sa mga turo ng Panginoong Hesus. Mabasa sa Bible, hindi tayo susunod sa mga turo ng mga tao. Sa Bible po nandun ang turo ng ating Panginoong Hesus. Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Okay. Yung gawa po, Corinto, Epeso, Colosas, hanggang Aklat ni Judas, yun ang mga turo po ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus. At patotoo. Turo at patotoo. Kasi po, ang ating Panginoong Hesus, bago umakyat sa langit, kinausap niya kanyang mga alagad kung paano ako isinugo ng Ama, gayon naman sinusugo ko kayo. Kaya itinuloy ng kanyang mga alagad ang pagtuturo at pagtotoo. Sa panahon natin ngayon, ipinasulat ng Diyos sa mga taong banal at pinagkatiwalaan niya. Para sa panahon natin ngayon, mababasa natin yan mga sulat. Si Pablo, maraming sulat yan. Kaya si Mateo, yan, nagsulat din yan. Kaya po, sa panahon natin, mababasa natin, gabay natin at malalaman natin ang mga turo ng mga Hesus. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Pagkapalain po tayo ng Diyos, ingatan po tayo ng Diyos, sasamahan tayo ng Diyos kahit saan tayo pupunta. Pero manalangin po tayo bago tayo umalis.